Proyekto Helmo. Mapagpalang araw, Sir Seth. Ako ulit ito, si Ligaya ng Northern Iloilo. Ako yung nagpadala ng kwentong may pamagat na telang itim. Gusto ko po ulit magbahagi sa channel mo ng kwentong kababalagan. Karanasan ito ng aking lola, nanay ng nanay ko, noong mga panahon ng kabataan niya. Bali sa point of view na lang po ni lola ko, isusulat itong kwentong ito. Tawagin mo na lamang ako sa pangalang Bella. Hindi totoong pangalan at ang karanasan kong ito ay noong mga panahong kabataan ko. 7 dekada na ang nakakaraan. Nakatira po kami sa isa sa mga isla dito sa Northern Iloilo. Pangatlo ako sa 7 magkakapatid. Sa lugar namin, hindi pa uso ang poso noon. Subali sa mga talon kami o sa tinatawag na busay kami kumukuha ng tubig at doon din kami naglalaba. Isang araw, pumunta ako sa isa sa mga busay para sana maglaba. Pero pagdating ko ay marami ang naglalaba noon at pumipila. Kaya naisipan ko po na umupo sa isa sa malaking bato. At hindi ko namalaya na nakatulog na ako noon. Pagkagising ko ay konti na lamang ang tao kaya pwede na akong maglaba. Pero nararamdaman ko na parang sumasama ang pakiramdam ko. Para akong lalagnatin na nilalamig. Pagkatapos kong maglaba, umuwi na ako. Pagdating ko sa bahay ay naiga agad ako sa kwarto namin hanggang sa nararamdaman ko na nanginginig na ako sa sobrang lamig. Sobrang init na rin ang katawan ko noon. Pagdilat ko ng mga mata ko, Sir Seth, ay may nakita akong isang malaking bayawak sa bintana ng kwarto ko. Sa sobrang gulat ko ay tumakbo ako palabas ng kwarto at nakita ako ng kapatid ko na lalaki at ng tatay ko na nagkataong kumakain sa pagkainan. Tinanong nila ako kung ano ang nangyari noon at ang sabi ko nga ay may malaking bayawak sa bintana. Pinuntahan naman kaagad ng kapatid ko sa bintana at nakita niya nga na merong malaking bayawak doon. Pinaalis niya ito, pero noong tumalo ng bayawak sa bintana, pagkaapak nito sa lupa, naging isang matipunong lalaki yon, Sir Seth. Sa sobrang gulat ng kapatid ko ay kinuha niya yung balisong na saway. Nakasabit ito sa dingding. Tumalon ito sa bintana para habulin ang lalaki. Naghabulan sila at dahil sa madilim ang paligid kaya nahirapan ang kapatid ko sa paghahabol sa kanya. Ang nakapagtataka lang ay medyo malayo na ang lalaki sa kanya noon. Pero hinintay pa siya ng lalaki. At pag malapit na itong kapatid ko ay binibilisan niya naman ang pagtakbo. Yung para bang pinaglalaruan lamang sila ng lalaking yon. Umabol naman ang tatay ko na may dalang sulo o ilawan. Habang naghahabulan, biglang nadapa ang lalaki. Natisod ito. Akma na sana siyang sasaksakin ng kapatid ko. Pero natisod din ng kapatid ko sa nakaharang na kahoy sa daan. Kaya nagkaroon ng pagkakataon na makatayo at makatakbo ang lalaki. Nung nakatayo na ang kapatid ko ay napag-alaman nila na palapit na pala sila sa busay o sa talon na laging iniigiban nila. Pagbalik nila sa bahay, nagdidiliryo na ako kasi may nakikita naman ako na 3 tao. Isang babae at 2 lalaki. Nakikita ko sila sa bintana ng kwarto namin kaya nagwawala ako noon. Nakangiti ang mga ito sa akin. Nang malaman yun ng tatay ko ay nagpatawag sila ng albularyo. Hindi pa uso noon ang Dr. Sir Seth.
At malayo naman kung dadalhin pa ako sa ospital. Kailangan pang tumawid ng dagat kumbaga. Pagdarating ng manggagamot, sinabihan niya ang tatay ko na kailangan nilang maghanap ng baboy na itim dahil may nagkakagusto umano sa akin na engkanto. At gusto din daw ako ng pamilya ng lalaki kaya may nakikita akong 3 tao nun. Mga magulang pala yun ng lalaki, Sir Seth. Ayon pa sa albularyo na ito, mabuti na lamang daw at hindi nasaksak ng kapatid ko ang lalaki. Kasi kung nagkataon na natamaan niya ito, ganun din ang mararamdaman ko. Kadahilanan kung ano ang mangyari sa lalaking yon, ganun din ang mangyayari sa akin. Nagpahanap ng itim na baboy ang albularyo sa tatay ko. Kailangan naming mag-alay sa mga engkantong may gusto sa akin para tigilan na ako nun. Makalipas ang ilang araw, nakahanap na nga sila tatay. May araw na sinabi ang albularyo kung anong araw mag-uorasyon. Pero pansamantala ay ginamot niya muna ako para hindi ako magwawala sa gabi. Kasi lagi akong tinadalaw ng pamilya ng engkantong yon. Pero sa kasamaang palad, Sir Seth, ang baboy na nakita ng tatay ko, namatay. Nakakain daw ito ng langka. May pagkakataon kasi na habang kumakain kami at ang ulam namin ay langka nun. Dahil sa may silong ang bahay namin at hindi pa uso ang kulungan ng baboy nun. Nagpagala-gala lamang sa bakuran ng baboy. Bale, nakakain niya yung langka na nahuhulog sa silong. Namatay yung baboy na ito. Pero noong mga panahon na yun ay naging maayos naman ang pakiramdam ko. Ang buong akala ng mga magulang ko ay okay na ako dahil sa hindi naman ako ginambala ng mga engkanto. Pero doon ako nagkamali. Makalipas ang ilang araw, sumama na naman ang pakiramdam ko. Nagsimula na namang makita ko ang pamilya ng engkantong yon na nakasilip sa may bintana. Nagumpisa na naman akong magwala at pinatawag na naman ng tatay ko ang manggagamot. Pinagalitan ng manggagamot ang mga magulang ko kaya sa mismong araw na yon, pinahanap sila ng itim na baboy. Kailangan naming mag-alay sa araw na yon dahil kung hindi, baka tuluyan na akong makuha ng mga engkanto. Nakahanap naman sila mismong araw din na yon. Natuloy na ang pag-aalay namin sa tulong ng albularyo. Sa awa ng Diyos ay naging maayos ng lahat at sinabihan ako ng albularyo na magmura din daw ako paminsan-minsan. Kasi Sir Seth, hindi talaga ako palamura. Kasi yun yung turo ng mga magulang namin sa amin. Nakakaagaw daw kasi ng atensyon para sa mga engkanto yung mga taong hindi palamura at yung tipong mahinhin yung pag-uugali. Napagkasunduan ng mga magulang ko na umalis muna ako sa lugar namin para makaiwas. Baka kasi maulit-ulit pa. Sabi-sabi kasi ng mga kaibigan ko na minsan daw ay may nakakasalamuha silang mga engkanto, lalo na kapag fiesta at may mga sayawan. Yung iba umano ay nakakasayaw pa nila. At paano nila nalaman na engkanto yung mga yon? Kasi wala silang kanal o guhit sa itaas na bahagi ng labi nila, yung pagitan ng ilong at labi. Kaya sa takot ng mga magulang ko ay pinaiwas muna ako. Pinadala ako sa kamag-anak ng mga magulang ko sa kabilang bayan. Bumalik na lamang ako makalipas ng ilang taon. Noong mga panahon na wala ako sa amin, Sir Seth, ay nakwento ng nanay ko sa akin na isa sa mga kababata ko ang ginagambala din ng mga engkanto. Nagwawala umano ang kababata ko na yon. Tumatakbo at pumupunta doon malapit sa sinasabi ko na busay. May malaking puno kasi doon sa iniigiban namin. Dap-dap ang tawag sa puno na yon. Umaakyat umano doon ang kababata ko. At sabi pa ng nakakakita, napakadali lamang niya umanong umakyat.
Para bang umaakyat lamang siya sa hagdan. At kapag tinatanong nila yung babae na yon ay sinasabi niya na umaakyat daw siya sa hagdan nun. Kasi daw, malaking bahay umano yon at hindi isang puno. Kaya natagalan akong makabalik sa amin dahil sa takot ng mga magulang ko na baka matulad ako sa kababata ko. At pagkabalik ko naman, okay naman na. Wala nang nagpaparamdam sa awa ng Panginoon. Hanggang sa tumanda na ako at marami ng apo. Nung nakaraang taon sa isang anak ko ako nagbagong taon at napakinggan ko ang mga kwento mo kaya naisip ko din na ikwento ang karanasan ko tungkol sa mga engkanto. Sunod na karanasan, Sir Seth. Hindi lang naman po paramdam ng aswang at kwentong engkanto ang meron ako. Meron din akong karanasan na gustong ibahagi sa channel mo. Patungkol naman ito sa tinatawag na kulam. O kung tawagin sa amin sa Hiligaynon, hiwit. Tungkol ito sa tito ko nung kinulam siya o nahiwitan sa amin ng mga Ilonggo. Unang-una, gusto kong ipakilala muna kung anong ugali meron ng tito ko nung kabataan niya. Tawagin na lamang natin siya sa pangalang Miguel. Si Tito Miguel ay isang easy-go-lucky na tao. Wala siyang girlfriend o asawa. Palakaibigan si Tito Miguel. Marami siyang kaibigan pero si Tito Miguel para sa amin, nakakatakot siya. Lahat kami ng mga pamangkin niya natatakot sa kanya. Yung isang sabi o sigaw lang niya sa amin para feeling namin mga daga na hindi alam kung saan pupunta. Pero mahal namin yung tito namin, Sir Seth. Astig din siya maglakad, parang si Robin Padilla. Sa lola ko ako lumaki, kaya nakasama ko siya ng matagal. In short ay medyo gamay ko na ang ugali niya. Mabait na kaibigan. Pero mahirap na kalaban. Lagi silang nag-aaway ng pinsan niyang lalaki. Dumating pa ang time na nagkasakitan sila. Yung sinaksak siya ng pinsan niya tapos pagkalipas ng ilang linggo, re-resback naman siya. Kumbaga hindi siya magpapautang. Gaganti at gaganti talaga ito si Tito. Lalo na kapag alam niyang nasa tama siya. Nung lumaki na ako ay kinuha na ako ng nanay ko sa lola ko. Kaya hindi ko na masyado siyang nakikita. Nabalitaan ko na lamang sa nanay ko na mas lumala ang away nila ng pinsan niya. Na umabot sa puntong pati yung mga kapatid at mga magulang nakisali pa. Natandaan ko pa noong nagbakasyon ang kapatid ng lola ko. Utiyahin nila doon sa lugar ng lola sa Mindanao. Kasi nakapag-asawa ang kapatid ng lola ko noon. Kaya bago umuwi papuntang Mindanao, nagpadispedida yung tiya nila pero nauwi lamang sa away at sakitan. Pinagtulungan pa nila si Tito Miguel kaya parang mas lumala pa ang away nilang magpipinsan. Hanggang sa isang araw, nabalitaan na lamang namin na nagkasakit si Tito Miguel at kailangan siyang dalhin sa ospital. Sumasakit umano ang ulo niya. Na-confine siya sa ospital noon. Lahat ng test at laboratory, sinubukan naman at napag-alaman namin na meron siyang tumor sa ulo. May bukol siya sa baga, may bukol siya sa atay, at meron din sa puso noon. Parang lahat ng internal organs niya may bukol. Nag-aalala kami at iniisip din namin dahil din siguro sa lifestyle. Isa din kasi itong lasinggero, naninigarilyo, at baka pati nga pinagbabawal na gamot ay natikman na rin ni Tito noon. Gawa ng mabarkada nga ito. Kaya naman hindi pumasok sa isip namin, Sir Seth, na bukod sa sakit ng medical, may kinalaman ito sa mga kakaibang karamdaman, lalong-lalo na ng kulam o ng hiwit. Habang nakakonfine siya, kinakausap niya si Lola na dalhin daw siya sa manggagamot dahil wala umano siyang sakit
at kinukulam nga daw siya. Pero ayaw pumayag ng kapatid niya na magpagamot sa kanya kasi daw hindi naman daw totoo yung mga ganito. Tumagal pa siya ng ospital pero wala namang nagbabago sa pakiramdam niya. Kaya nagdesisyon na lamang din ang lola ko na iuwi na lamang din siya kasi tinaningan na rin ng doktor ang buhay niya. Nakita ko ang paghihirap niya. Nagstay din sila ng 1 linggo sa bahay bago siya inuwi sa bahay nila. Lagi niyang sinasabi na kailangan niya ng isang albularyo dahil kinukulam daw siya. Yun ang lagi niyang pinapaalala at paulit-ulit nun. Pero ewan ko ba, Sir Seth, ayaw talaga ng tita ko dahil hindi nga siya naniniwala. Iba po kasi yung relihiyon namin, Sir Seth. Hindi ko nasasabihin pero isa kami sa mga hindi naniniwala sa mga ganito. Hanggang sa yun na, dahil wala na talagang choice ay nagdesisyon ang nanay ko at ang isa ko pang tita na tuluyan ng patingnan ito sa manggagamot. Pero hindi ito ipinaalam sa isa kong tita kasi magagalit yon. Pumunta sila sa isang albularyo. Dala-dala ang damit ng tito ko. Pagdating doon, tinawas ng manggagamot ang dala nilang damit. Ayon na po ito sa kwento ng nanay ko. Ang ginawa daw ng albularyo ay naglagay siya ng isang towel sa mesa. Pinahiga ang isang bote ng tanduay sa may towel na yon. Tapos sa taas ng bote ay pinatayo niya ang isang itlog. Dinasalan niya yon. Namangha ang nanay ko gawa ng tumatayo ang itlog na yon, Sir Seth. Sa mismong taas ng bote na yon. Alam niyo naman yun, di ba? Alam niyo naman kung nai-imagine niyo na hindi naman ganun kadaling mangyari yon. Pagkatapos noon ay kumuha ng isang palanggana na may tubig ang albularyo at doon niya binasag ang itlog. Pagkabasag ng itlog ay nakita niya sa gitna ng itlog maliban doon sa dilaw ay may isa pang bilog doon. Pinigaan ng albularyo ito ng isang halamang gamot na hindi tanda ng nanay ko ang pangalan. Pagkapiga ng albularyo, merang lumabas na parang mga tinik-tinik doon na nakatusok. As in para siyang karayom na nakatarak doon sa bilog na nasa gitna ng itlog. Ang sabi ng albularyo ay yan ang ginawa nila sa kapatid niyo. Napakaraming karayom na nakatusok. Kaya pala pag sumakit ang ulo niya ay sumisigaw siya sa sakit nun. At ito pa, Sir Seth, sinusumpong lamang si Tito kapag araw ng Martes at Biyernes. Pero wala naman kaming idea noon kasi hindi naman namin alam at ang akala namin ay dahil lamang sa may tumor ito sa utak. Ayon pa sa albularyo, hindi niya kayang tanggalin ang kulam sa tito ko dahil nakakapit na ito. Kumbaga luto na ang kulam. Kung sana daw, bago dinala sa ospital, ay dinaan muna sa kanya. Kasi daw magsasabi naman siya kung doktor ang kailangan ng pasyente. Nang tanungin ng nanay ko kung sino ang gumawa, ang sagot lamang niya, isa sa pamilya namin ang magkakaroon ng panaginip at doon ay makikita niya kung sino ang may gawa nun. Baka daw ang lola ko o isa sa mga kapatid ng tito ko. Dagdag pa ng albularyo, dahil nga sa napatingnan nito sa kanya o sa manggagamot, aasahan umano na magkakaroon din ng karamdaman ang gumawa nito at malalaman din daw ng kabilang panig na pinaalbularyo si Tito Miguel. Kaya asahan daw na may gagawin ng mga yon. Ayon pa sa nanay ko nang pauwi na sila, tumawag ang pinsan ko na anak ng tita ko, nakasama ng nanay ko, na si Tito daw ay nagwawala noon dahil sumakit na naman ang ulo niya. Kaya dali-dali silang umuwi. Lingid pa sa kaalaman namin na ang kaanak ng asawa ng kapatid ng lola ko
nagkaroon din ng sakit sa ulo nun. Makalipas ang ilang linggo, pinatawag ng lola ko ang mga anak niya. Kasama na doon ang nanay ko. Gusto daw silang makausap ni Tito Miguel. Pagdating nila, humingi pa daw ng makakain si Tito. Yung nanay ko pa ang nagpakain. Yun pala, yun na ang huling kain niya. Nung araw din na yun ay binawian ng buhay ang Tito Miguel. At pagkamatay niya, biglang pumunta ang pinsan ng nanay ko na kaaway ni Tito Miguel noon. Tumingin lamang ito at umalis din. Pero Sir Seth, nang nagkakasakit pa ang Tito Miguel namin ay hindi talaga sila pumunta sa bahay. Silang buong pamilya. Kahit pa noong nilalamay naman ng tito ko ay hindi talaga sila pumunta. Maliban lamang sa asawa ng kapatid nila na kaibigan ng tito ko. Lingid sa aming kaalaman ay galit na galit pala sila sa asawa ng kapatid nila dahil lagi siya doon sa bahay. Nung umuwi ang tita namin galing sa ibang bansa, nagkwento siya na napanaginipan niya daw si Tito Miguel. Ayon sa panaginip niya, humihingi umano ng tulong yung Tito Miguel sa kanya. Gawa ng hinihila daw siya pailalim sa may bubon. At nung akmang tutulungan niya si Tito Miguel, nakita niya doon ang kapatid ng lola ko na pinsan niya na siyang kaaway ni Tito Miguel noon at isang kamag-anak ng asawa ng kapatid nila. Hinihila nila si Tito Miguel pailalim. Sigaw pa daw ng sigaw ang Tito Miguel na humihingi ng tulong doon. Hindi na ito natulungan ni tita gawa ng nagising na ito sa panaginip niya. Doon namin napagtanto na totoo ang lahat ng sinabi ng albularyo. Napag-alaman din namin na noong buhay pa ang tito ko, nakaalitan niya rin pala ang nanay ng kaaway niya. May isang pangyayari pa na habang nakipagkwentuhan si Tito Miguel sa mga kaibigan niya, gusto sanang pukpukin ng bato ng matanda si Tito Miguel. Ang problema, hindi nangyari yon dahil sa natisod ng matanda at natumba. Doon din nagsimula na nagkasakit ang matandang yon dahil sa pagkatumba niya, at si Tito Miguel ang sinisisi ng mga kaanak niya. Ayon pa sa sabi-sabi, nung namatay na daw ang matanda habang nilalamayan siya, may sinabi umano ang kapatid niya sa kabaong, "Pabay ilang, kay mabalos kita." Na ibig sabihin noon ay hayaan nang dahil gaganti tayo. Nung nilibing na si Tito Miguel, kahit na isa sa pamilya nila ay walang dumalo, na kung tutuusin, pinsang buo nila ang tito ko. Makalipas ang isang taon ay namatay din ang kaibigan ni Tito Miguel, yung sinasabi ko kanina na asawa ng kapatid ng pinsan ni Tito. Sa ulo din ang problema noon. May tumubong bukol din sa ulo niya. Ayon sa mga pinatingnan nila ay kinulam din umano nila yon. Pero hindi lang naman binigyang pansin yon kasi puro tumulong pa rin naman ang pamilya namin sa kanila. Kahit na ganun ang sinapit ni Tito Miguel, kinalimutan na lamang din namin. Matapos ang 2 taon noon, namatay na rin ang tita ko, yung nagtatrabaho noon sa ibang bansa na nagkaroon ng masamang panaginip. Biglaan lamang din ang pagkamatay niya. Nalaman na lamang namin na nagka-pneumonia ito, na confine. Pero bago po siya dinala sa ospital ay pinatingnan din naman siya sa albularyo. At ayon din sa albularyo, kinukulam din daw ang tita ko. At dahil hindi naniniwala ang tita ko ay hindi siya naniwala sa sinabi ng albularyo. Ayon pa sa albularyo na ito, malapit na umanong maubos ang kandila na ginamit nila sa tita ko. At makalipas nga ang 1 linggo, namatay ito. Hindi na lamang din namin binigyang pansin ang sinabi ng albularyo dahil sa hindi naman naniniwala ang tita ko na yon. Pero sana
Masaya na si tita kung nasaan man siya ngayon. Ang Diyos na lamang po ang bahala sa mga taong piniling pumanig sa kadiliman, kaysa ayusin ang lahat ng problema at magbalik loob sa Panginoon. Maraming salamat, Sir Sat, sa pagbasa at sana ay mapili mo ang kwento ko. More power sa channel mo.